Hello. Hello, Sagittarius. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo para sa sign ng Sagittarius. Happy birthday towards the end of November, Sagittarius. Kunin nyo lang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Pag hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. So, like, share, and subscribe lamang po tayo. Lalo na yung subscribe para maabutan nyo ang pag-upload or follow pag sa Facebook, pag-upload ng mga bagong readings. May dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Kung hindi nakarelate, yon yung next reading. O kaya naman ay stay put lang kasi baka meron namang mga mensahe na makukuha nyo dito, lalo na sa oracle card sa dulo ng reading. Kasi it doesn't matter kung ano ang sitwasyon nyo, pwedeng applicable sa inyo ang mensahe ng oracle. At ang oracle ay guidance or advice from the universe. Okay. Kunin muna natin ito. Core energy, explain muna natin. Indecision. Pwedeng you are traversing a path na parang hindi mo sure kung tama ba itong ginagawa mo. Pero carry on lang. Ginagawa mo lang yung best mo para matawid siya. Tingnan mo yan, no? Pwedeng, ewan ko ba't pumasok sa isip ko namamangka sa dalawang ilog. Pero pwede din naman na ikaw ay parang, meron kang, nasa isang sitwasyon ka na very delicate. Parang, damned if you do, damned if you don't. May gawin kang isang bagay na alam mong tama naman, pwede namang alam mong tama pero papupunahin ka pa rin. Parang wala ka nang ginawang tama. So, pumapasok din sa isip ko walking on eggshells. Ano ang walking on eggshells? Yung parang konting kibot mo lang napapansin. Konting kibot mo kahit tama, ikaw ay ininitpick o kaya ikaw ay sisitahin. Pwedeng ikaw ay nasa isang manipulative na relationship, Sagittarius. So, nahihirapan kang gumawa ng desisyon kasi maraming mga bagay ang umi-impluwensya sa'yo. Dead end, parang nandun ka na sa punto ng, I don't know, relationship mo or career mo na parang hindi ka na makahinga, gagawin ko pa ba to, magre-resign na pa ako, pero idadrag mo na lang yung sarili mo doon sa sitwasyon. Very indecisive, dead end, nasa dulo ng whatever at hindi makapag-desisyon. Yan yun. Iwan ko yun dyan, hindi mo makikita sa frame ng buo, pero yun ang core energy na umiikot dito or nagpapatakbo ng naratibo ng iyong reading. You could be dealing with somebody, speaking of manipulation, you could be dealing with somebody who is very authoritative. Pwedeng Aries, stricto, mapuna, di ba sabi ko kanina pinupuna. Very persevering si Sagittarius. Ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Ginagawa mo yung best mo. Pero yung iba sa inyo, pwedeng, my best is not that good enough. Pwede din kasi na tinatry mo yung best mo na maghanap ng trabaho, pero sadyang mailap sa'yo ang mga trabaho. Hindi ganun ka-stable ang ating finances this month o magiging hindi ganun ka-stable ang ating finances. Pwede kasi na ikaw ay nag-invest sa pag-aaral, ikaw ay may inaaral, o pwede din naman na iba sa inyo baguhan sa parenthood, kaya parang nahihirapan kang magdesisyon, nahihirapan kang, alam mo yun, hindi, hindi ka makatawid ng maayos, nangangamba ka o natatakot ka, nahihirapan ka magdesisyon kasi part of you iniisip na magiging mali yung desisyon mo. At pwede din naman kasi na epekto yun ng presensya ng taong to. Yung iba sa inyo, pwede kasi yung partner nyo very nitpicky, malit na bagay, pinupuna, pwedeng parents mo yun actually, parent, sobrang stricto, sobrang um, helicopter parent, pwedeng ganyan. Um, Pwede din partner nga na talagang nakakasakal. Kung tatanungin ka, kung tatanungin ka ng mga kaibigan mo at ibubulong mo sa kanila kung anong nararamdaman mo sa relationship, ikaw ay nasasakal. May sakal, may unequal power relations, at ikaw yung trabaho ng trabaho. Actually, energies could be interchangeable din ha, Sagittarius. Pwedeng ikaw yung mapanakal, pwedeng ikaw yung manipulative, pwedeng ikaw yung demanding, pwedeng ikaw yung parang nag impose sa partner mo na, oh, mag-ipon ka na, kailangan may pera tayo ng ganto, ganto, ganto by the end of the month. Possessive.
Iba sa inyo pwedeng possessive, kayo yon o pwedeng yung partner nyo yung possessive. At parang, yun na nga, possessive na nga, mapagbilang pa sa ipon o mapagbilang pa dun sa ambag mo. So, parang ikaw, saan na ako pupunta? Alam mo itong, babalik ko yan ha, kasi marami. Eight of Cups. Itong yokai na to, itong deck na to is yokai. Ito talaga pinili ko for November. Kasi yokai ay mga spiritual beings, mythical creatures from Japan. So, dahil November ngayon, ito ang aking napiling deck na gagamitin. Kung gusto niyo ng deck na to, tingnan niyo yung description box below. Sa Amazon ako nag-order kasi pagbago, nandun agad. Anyway, itong yokai na ito, siya ay parang aalis na towards dun sa goal na gusto niya talaga mangyari for his or her life. So, malakas ang impact. May taong may enerhiya ng tao o mas pwedeng yung dynamics ng relationship eh. Sobrang lakas ng bearing, sobrang lakas ng impluensya sa'yo na may konting takot. Parang hindi mo aaminin nga eh, natatakot ka eh. Pag tinatanong ko ng mga kaibigan mo, sabihin mo na, hindi ako takot doon ah. Pero kung tutuusin, takot ka na mawala yung relationship. Pwedeng hindi ka takot dun sa tao, ganun na kalakas yung hawak niya sa'yo sa leeg, na, na feeling mo hindi ka talaga natatakot. Pero may takot ka din in a sense that natatakot ka magstay para sa sarili mo or actually hindi ka nga doon natatakot eh. Natatakot ka na magkamali kasi malulungkot ka o mag-aaway na naman kayo pag gumawa ka or hindi mo sinasadya nga eh. Pwedeng yung iba sa inyo, yung partner nyo, kahit di mo sinasadya, napapansin niya yung mga pagkakamali mo. Mga maliliit na bagay na napupunan nila. Feeling ko, pwedeng, iba sa inyo, may kinalaman sa pera, ang pinag-aawayan, kung hindi possessiveness ha. Parang ito kasing card na to, parang may pagkimkim, may pagtatago, parang may pag-aangkin. Parang gusto ko akin lahat. Mag-iipon ako kasi gusto kong makalaya o kaya mag-iipon ako kasi para sa pamilya ko. Pero ang trade-off no, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Ito namang King of Coins, pwede you could be dealing also with Taurus, Capricorn, or Virgo. Pero huwag kayong ma-stuck up dun sa mga signs na yun. Pwede kasi na ikaw yan sa chart mo. Parang hindi nawawala na ng grounding. Nawawala na ng grounding. Sobrang nasa ere na lang, hindi makaisip ng matino, hindi makapagdesisyon ng tama, stuck siya sa isang decision. Itong yokoy na to kasi should I stay or should I go? Napapaisip siya, aalis na ba ako o magsistay pa ako? Ginagawa ko naman ng lahat pero sadyang kulang ang lahat. Hindi pantay ang aming pagbibigayan. Not necessarily bigayan to ng pera, ha? Pwedeng bigayan as in, halimbawa, yun nga, ikaw yung nagtatrabaho pero ikaw pa yung naglalambing, yung gano'n, ikaw yung nag-aayos ng bahay, ikaw nag-aasikaso sa mga bata, pwedeng gano'n. So, pwedeng may impluensya ang pera o yung kawalan ng trabaho, not necessarily pera, pwedeng kasi naghahanap ka sa trabaho, may struggle sa paghahanap ng trabaho at hindi nakukontento o hindi enough yun para sa pamilya. At while naiintindihan yan ng partner mo, parang yung iba sa inyo sinisisi pa kasi nga may kulang. Kulang ang bigayan, kulang ang binibigay, kulang ang ipon. Ay, yayay. Pwede din yung sa iba sa inyo may tinutustos ang iba, sugar daddy, sugar mommy. Tapos, parang sapilitan. Excuse me, inom lang akong tubig. May nagtatampo, may nagko-contemplate, may nag-iisip-isip. Pwede yung iba sa inyo, yung partner nyo ay parang siya yung lahat ng pera mo sa kanya napupunta, walang natitira sa'yo, at napapaisip ka kung yung pera lang ba niya talaga ang habol. Pero syempre hindi mo sasabihin yon. Yung iba naman sa inyo, nakaka-attract kayo ng tao na bata. Why do I feel like yung
Itong reading na 'to, ang major narrative niya is nag-aaway towards pera. Hindi magkasundo pagdating sa pera. May isa parang para sa kanya siguro okey lang na mag-invest o magbigay sa pamilya, pero meron namang iba sa inyo na parang hindi dapat sa'tin 'yan or hindi dapat, 'wag mo i-spend doon, hindi yun magkaiba kayo ng ano, ng values pagdating sa pera, yung priorities, magkaiba ng priorities pagdating sa pera. Puwede din naman na financially stable kayo pero hindi niyo na yung iba sa inyo financially stable o maayos ang takbo ng or daloy ng pera sa relationship, sa buhay mag-asawa, kung mag-asawa kayo, pero hindi na wala na yung spark katulad ng dati. May konting parang naa-annoy na, naiinis na sa presensya ng isa't isa. Puwede kasi na yung isa ay, naka-focus sa sarili, yung priority naman ng isa ay parang okey lang na walang pera basta nagmamahalan, yung mga gano'n. Yung isa naman, hindi, paaanin mo ang pagmamahalan kung walang pera. So, hindi nagkakasundo at nahihirapan kang magdesisyon kung aalis ka na ba, should I stay or should I go? Kasi masyado na nagiging controlling, masyado ng nagiging mapanakal itong tao na ito at gusto ko nang tapusin ang lahat. I want to lay the burden down. Itong yokai na 'to kukunin niya sa gabi during the parade of the yokais, kukunin niya habang wala yung mga tao sa bahay, kukunin niya yung mga spirits at iipunin niya at kanya lang yun. So, may energy talaga ng possessiveness, "Akin 'to, akin lahat 'to, I want them all." Sige, magsikap ka diyan, pero I want them all. Puwede din naman na ikaw 'tong, hardworking pero hindi ka nagse-share. Puwedeng gano'n, ikaw 'yon na tingnan mo yung unggoy, kanya lang lahat ng pera niya. While it spells financial stability, nagko-cause yun ng arguments kasi nga magkaiba kayo ng prayoridad pagdating sa pera. May isang tao dito na opulent, luxurious ang pamumuhay, puwede din naman na ewan ko, influencer yung unang pumasok sa isip ko. Puwede din naman na marami siyang kita sa pera at nakaka-attract siya ng bata. Puwede din na marami siyang pera, sarili ang iniisip at yun ang nagko-cause ng, disagreement. Tingin mo ito ang bina-value mo, sarili first, bakit parang obligasyon ko yung pamilya ko, pero yung pamilya mo nagagalit sa'yo, puwedeng gano'n. Hindi kayo magkapantay ng ano, hindi kayo magkaparehas ng priority pagdating sa pera, pagdating sa pag-handle ng pera, pagdating sa how do you show love? Kasi merong ibang tao na ang kanilang way to express love ay bubudburan ka ng pera, 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 pera. Yun ang way nila para ipakita na mahal ka nila. Pero yung other end of the situation, para sa kanya, hindi ako nabibili, hindi ang worth ko ay hindi na bibilang sa pera. Pero tingnan mo, oh, buhok niya, oh, ang ganda niya, oh, pero yung buhok niya puro pera. Puwedeng merong isa sa inyo. You could be in a relationship with someone na mukhang pera. Puwede naman na you are in a relationship or parang general ano lang, katulad ng sinabi ko, general, description lang nun ay, magkaiba kayo ng prayoridad pagdating sa pera. At yun ang nagko-cause ng disharmony sa inyong relasyon at hirap na magdesisyon kung saan patungo, paano ko ba iti-tread 'tong path na 'to, paano ko ina-navigate ang sitwasyon na ito. Nakakasakal. Yung ibang tao siguro hindi nakikita na nakakasakal yung partner mo, pero para sa'yo nakakasakal siya. Kung ikaw ay nasa isang sitwasyon, ito ang mensahe ng universe sa'yo. By the way, singit ko lang, like, share, and subscribe lamang po or follow sa Facebook. Kung sa Facebook yung nakita tong reel na ito, follow lang for more or follow lang para sa mga susunod na readings. Baka doon makarelate kayo kung sakali man. Ito ang mensahe ng universe sa'yo. Remember the wooby. Kung ikaw ay nasa uncomfortable na situation, lalo na kung pera-related ito, seek comfort. Alamin mo kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng comfort, nagbibigay sa'yo ng solace. Ang wooby siya yung alam mo yung stuffed toy mo ng bata ka, yung ang dumi-dumi na, pero pag naiiyak ka, pag nasa masamang sitwasyon ka, yun yung hahanapin mo, yayakapin mo, iiyakan mo. So, find that person na iiyakan mo when the going gets tough. Unfortunately, kung partner mo yung kaaway mo, pwedeng hindi partner mo yon. Kasi, mahirapan ka talagang huminga kung partner mo lang yung aasahan mo na makaintindi sa'yo. Kasi may mga pagkakataon na hindi kayo magkakasundo ng partner mo.
So, remember that Wubi, remember that comfort and solace. Maaaring ito ay sa presensya ng mga kaibigan mo o presensya din ng hobby, ng activity kasi you could be stuck in a situation na mahihirapan kang alisan at hindi naman ganun kadali ang pera ngayon. So, kung ikaw ay hindi na makahinga at nasasakal na, ano yung go-to activity mo? Yung movie mo, go-to activity mo para magkaroon ka ng comfort sa sitwasyon na nagdadala sa'yo ng despair. So, yun. Iiwan ko na yun dun, Sagittarius. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And, like, share, subscribe lang po. And see you soon. Bye-bye!